klase ng musika na akin ang pinagmulan. Mga konsepto kong naisip dito ko sinimulan. Mga hangaring ko nung bata na maging makata, na bumuo na mga awiting gamit ang mga talata na naitala sa aking mga sulat kamay. Mga pangarap na akala ko hindi ibibigay, kahit pagod na naghintay ay umaasang darating na underground, like by storm, you know what I'm saying? Everybody, like, even during my shift, like during the weekly shift, we don't really play too much hip hop and stuff like that. They ask about, oh, can you play some Mike Cosa? You know, yeah. Wow. Mike Cosa! Kanta ni Mike Cosa. Dali na, Mike. Dali. Yo, man, Mike Cosa is very respected in the hood. We right here in Tondo, you know what I'm saying? Home of the 187 mobsters. We in the mix, straight up. Doesn't get any more hood than this, but we right here. You know what I'm saying? Come on, bounce kapag ako ang nasa harap. Get bounce kapag ako na ang naglarap. Ang tutugan ko ay pwede. Salamat sa mga sumuporta ng unang album ko. Eto na, abangan nyo next year. Yung album kong pangalawa ay ilalabas na. Sa araw yan ng aking kaarawan. Sabihin ko na yung date, August 16. Siguro graduate na ako ng college nun. Magpupulis nga pala ako, baka hindi nyo alam. Kaya humanda na kayo. Ayun nga, mas maraming kantang magugustuhan nyo. Mas maraming kanta na maibabanat nyo, lalo yung mga gang. Lahat kinuha ko na ang atensyon. Nag-reggae ako dito. Siguro, makukuha ng mga nag-reggae yung ibang kanta ko. At the same time, talagang maganda to, cool. Kasi wala tong bastos, wala tong mura. Kakantayin na naman to siguro ng mga bata. Mga binata. Sa aming mga love song ako dito. Sa marami akong guest. Tuesday Troop, 187 Mobsters. Iba-iba. Basta marami. Basta support. Hindi ka naman sabihin supportan, pero supportahan nyo na rin. At abangan yung araw na yan. Paglabas ng aking second album, abangan nyo yun. Kasi maraming yung mga babae, marami akong parang inspirational song. Hindi naman to yung mga love song ko kasi, maliban dun sa mga kanta kong underground. May mga love song ako na talagang angkop. Parang related ba talaga sa... You have any funny stories? Hindi, marami siya. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina. Baga, yung ibang kanta ko, like Under Ako, Tamang Hinala, Manliligaw, ayun, parang pumupukaw sa mga damdamin nila. Tapos, ano yung mga pop? Ayun, yung mga babae na yan, habang napapakinggan nila yan, parang sinasabayan nila ako. Ay, Mike, ang galing mo naman, idol na kita. Parang gano'n. Hindi naman. Siguro na sisiyahan lang sila sa mga galawan namin. Especially 187 Monsters pag nag-perform. Baga pag tinay pa lang yan sa internet na yung invitational na oy, may rap dito, may rap session ng 187. So, ang dami na agad nagte-text. Mike, saan ba yan? Pwede ba kami pumunta dyan? Ganyan, parang gano'n. Sino ba ang kakanta? So, parang interesado lahat sila pag narinig nila yung 187 kakanta. O, andyan ba si J-Ras? Andyan ba si Third Floor? Andyan ba si Mike Cosa? Parang gano'n. Kasi sa bawat show namin, kala ko hindi namin, kumbaga parang hindi nasasakupan ang kanta namin. Pero pagdating pa lang doon, marami ng mga bata, marami ng mga magagandang babae, marami ng mga nanay, marami ng mga kabataan na nag-aabang doon sa mga kakantahin ko. Doon naman sa mga sa mga kalaban na tumitira sa akin. Ewan ko lang pero hindi ko talaga hindi ko talaga sila pinapatulong. Siguro maglaban na lang kami sa pagandaan na lang ng kanta. Dahil rap, syempre may hilig tayo Baga, ang rap nasabi ko noon, hilig ko lang, libangan.
Pero ngayon, siguro, ang rap eh. Sabi ko, pwede ko nang gawing trabaho. Totoo lang. Hindi naman sa pag-ano. Bagay, dito ka na nagkakapera eh. Sabi mo, ang isang show mo, magkano? Tapos, diba, yung palakpak na nakukuha mo, yung respeto. Dati nga, naglalakad lang ako dyan. Ngayon, pagka naglalakad na ako dyan, nasabi, uy, may gosa, may gosa. Minsan, hindi pa sinasadya. May nagpapapicture pa, papa-autograph. Diba? Parang iba na yung dating eh. Baga parang nagbunga na yung mga tinanim ko noon. Yung mga 8 years ago, sisimula pa lang.